Nako, breaking news, may pasabog po dito si Mike Defensor, no? May possible po na ang 18 Marines ay bumaliktad po, no? At confirm na po na si Gutesa ay bumaliktad na, no? Niyari na nila. Ika nga kinatay na nila, no? Hindi naman literal na kinatay. I mean, si Gutesa ay talagang pinagplanuhan na nila at talagang sumailalim na sa kapangyarihan ng kadiliman nila, no? Siyempre, kahit sino naman di ba, halimbawa, ikaw ba naman, pamilya mo, takutin ka. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, buhay, di ba? Hindi natin alam kung inoperan pa ng malaking pera, no? Si Mike Defensor, ayon sa kanya, bumaliktad na daw si Gutesa, no? Ngayon, ito na talaga, alam nyo, isipin nyo lang, common sense lang kung kalabang kayo, ha? Okay, DDS kayo, or hindi man loyalista kayo ng BBM, hindi nyo na makakalabanan si BBM. Walang pinagkaiba yan dun sa sinabi sa'yo na ikaw ay, nagnanakaw ka, pero wala namang mapatunayan sa'yo. Payag ka, mapapaimbestiga ka Kahit ano man sabihin nila, nag-iimbento man sila o hindi sa'yo, papayag ka, papaimbestiga ka. Yan ang promise ko sa'yo kahit saan tayo makarating. Yan ang gagawin mo. Di ba? Pag ayaw magpaimbestiga, isa lang ibig sabihin yan. May kinalaman ka doon sa binabibintangan niya sa'yo. Di ba? Napakasimple lang Huwag natin palalimin. Huwag natin komplikable. Huwag. Gawin mo lang, natural lang, logic lang, ha? Pag may suspect, magsisinungaling o hindi, imbestigahan. Napakalinaw pero ayaw nilang gawin, di ba? Napakasimple lang Ito, pakinggan natin si Mike Defensor sa kanyang pasabog dito at talagang nakakakilabot ang kanyang mga binabalita ngayon. Oh my. Alam niyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng zona. Zona, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon at iimbestigahan. Budol na naman, di ba? Pag sinabi iimbestigahan, lahat po, lahat. Hindi po porket mo sabihin, ay hindi totoo sinasabi niya, kahit hindi totoo sinasabi niyan, patingin niya, malaman natin, i-fact check nga natin. Di ba ganun kasimple? May mga nagtatalo-talo. Ba? Isa nagtatalo. Hindi ka ba titindig hindi ka ba bilang presidente ka, hindi ka titindig sa gitna nila? O wag na kayo magtalo-talo, ganito gawin natin, imbestigahan lahat yan. Ba't ayaw mo? Di ba? Ba't ayaw mo? Ikaw nagsimula. Nagsimula kayo ng mahiya naman kayo. Ba't ayaw? Wala naman sinabi niya ayaw. Wala naman sinabi niya ayaw. Pero, hindi mo sinasaway yung dapat sawayin. Di ba? Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. Tignan mo may video Ayaw nilang intindihin. Sasabihin, AI? Anong AI? Diyos ko, common sense na lang. Common sense na lang. Alam niyo naman, di ba, si Mike Defensor, kumuha kayo ng picture niya sa Google o kaya picture niya sa personal. Ipa-edit mo sa AI. Tignan mo, may mag-iiba itsura Hindi siya 100% na siya Tama, mali. Tama ko? Kahit napaka-modern na ngayon. May, di ba, kahit anong upgraded ng AI ngayon. Yung Mike Defensor, na dati siya, na pagbalapitan yung AI, pero pag malayuan yung kuha, talagang hindi makokopya yung mukha May maiibang konti May mabibingkiw ng konti, may gugwapong konti, kikinis. Alam mo pag AI Di ba? Yung video yun, ayaw nila i-review. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako dun sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo po, si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Di ba napakasimple? Saldico ang mastermind. Palagay natin talaga siya mastermind, no? Lahat ng kaugnayan niya na mas malapit sa kanya, dapat imbestigahan. Magsasabi man niya na o hindi, may credibility man niya o hindi, wag na yung 18 Marines Okay sana kung wala si Saldico. Alam ba, wala si Saldico, no? Hindi lumitaw, hindi nag-exist. Tapos lumabas yung 18 Marines. Pwede, credibility hanapin. Pwede, palusutan mo na lang. Di ba? Pero tao ni Saldi, hahanapin mo ba credibility ng mga yan? Kaya mo iimbestiga yung 18 Marines, hindi dahil sa sinasabi nila. Kaya mo iimbestiga, isa sa mga dahilan, dahil tao siya ni Saldi, na sinasabi nyo, na si Saldi ko, mastermind. Tama, mali. Kaya nyo nga gusto pauwi si Saldi, di ba kinasuhan nyo? Tama ko? Di ba? Uy! Napakalinaw Napakalinaw. Huwag nyo nalabuin. Huwag.
Kasi wala kayong laban eh. Sa mga vloggers, wala silang laban eh. Pinagpipilitan niyo yung mali, di ba? Sino ba yung mga pinagbigyan? Oy, ikaan niya, hindi katotohanan yung mga picture, mukhang AI eh. Saan ka ba lang makakita? O sige, andun na tayo. Hindi ka panay-paniwala lahat ng 18 Marines. O, hamon namin sa inyo, imbestigahan mo. Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually kong eh. Kasi si Saldi ko na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, ito yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ganun ba? Oo nga no. Ito pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon. Nangyari, paglabas, sabi, hindi na to yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, the timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakala. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng PISCON. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuturo nila si Saldi, lumabas itong 18, nakuluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but Obvious na obvious eh. Biruin mo si Senator Marcoleta, yung sose. Gustong-gusto nila kasuhan si Senator Marcoleta. Galit na galit. Hindi, kasuhan yan. Talaga na pa. Biruin mo, hindi pera na siya, hindi naman pera ng kaban ng bayan yung hindi na na-declare ni Senator Marcoleta, pero bibintangan nila. Di ba naayos na nga? Di mo palagay natin mali si Senator Marcoleta doon. Palagay natin mali. Biruin mo, hindi naman nila pera yun, donasyon ng pera yun, kung sino man, ha? Hindi naman nila pera yun, hindi naman pera ng bayan yun. Gusto nila panagutin si Senator Marcoleta. Eto, pera ng bayan, nanakaw si Saldico. Ayan, inaano si Saldico. Ayan na nga, may kaso na nga si Saldico. Ayaw nyo imbestigahan si Senator Marcoleta, imbestigahan nyo. Obvious na eh. Obvious na. Wag na yung mga yung vloggers na yan, ang natural, ipagkatanggol niyan, si BBM, kahit anong mangyari. Kahit si BBM maging si Lucifer, ipagkatanggol nila si Lucifer. Ganyan yan. Wala nang question niya. Kaya, dito na lang, yung mga taong naniniwala na hindi naman, loyalista, naniniwala sa mga peke. isn't it the reason why you are getting a very difficult time? You're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the job military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na ngayon sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupat. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na eh. Sulat lang yun.
Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng meron. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Dati, inaalala nyo yung notaryo kay Gutesa, ayaw nyo. Ito, may notaryo na nagpunta pa si Baligod doon, ilang beses sa NBI, sumasadya pa. Naghahamon pa sila ng investigasyon. May papel na, may ebidensya, may picture, may video. Lahat kumpleto. Ano pa ba hinihintay nyo? Sus naman! Wala sila ibang maisip eh. Ano kaya iisipin ni Pinky? Credibility! Alam ko na! Nagganyan din yan dati, di ba, delay? Na ano kaya isipin ko kay Martin, parang hindi ko matawag. Nag-search siya, nagpuyat. Alam ko na, interparliamentary courtesy. Di ba? Halata naman eh, halata eh. Oo. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado pa kayo ng akusado. Di ba dapat? Pagdating natin korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganun. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, kung JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May aeroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bayan yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. O ayan, no, bahay doon ni Martin yan, no? Yan ba, hindi nyo iimbestigahan niya kung talagang bahay ni Martin yan? Iko-confirm nyo? Hindi nyo iimbestigahan yan? Ako, duda ko, pinapatagal ng chairman ng Blue Ribbon, pinapatagal niya yan para hinihintay niya bumaliktad yung mga yan. Hinihintay niya may himalang may mangyari na bumaliktad yung 18 Marines. Pag bumaliktad, lalo mawawala ang credibility. Yan ang hinihintay niya, kaya padalo, ano siya, hindi siya padalos-dalos, gusto niya, igipitin lalo ng mga tao sa paligid at pa-delay-delay. Ganyan yan eh. Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control. Alam ko, pag investigasyon, kinabukasan dapat imbestigan eh. Di ba? Mabilisan dapat, lalo na pag kabalang bayan, ang laki ng kriminal na nangyari ngayon. Tapos ganyan, binabaliwala nyo. Ano ba kayo? Sabihin nyo lang kung ayaw nyo mag-imbestiga para matapos na. Yun lang yun. Scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it Oo. cannot be cut off at Saldico's level. Opo. And I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, sa Santal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry. ICC. Not the ICI. Yes, ICC. ICC. So, kung titingnan lang na to at tutuhan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JV minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Ano normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto. Ayaw ni Pinky yan kasi mako-corner sila eh. Mako-corner sila. Totoo talaga. Ayaw nila ilagay niya kasi mako-corner sila. Para nagtanong, malalaman yung katotohanan. Na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Hindi sincere ang gobyerno. Walang pakialam ang gobyerno dyan. Totoo lang. Biruin mo may pakialam sila. Di ba? Isipin mo si FLM na lang. Di ba? Yung unjust vexation ng kaso. Di ba? Si MG, si Makagago, seryoso sa pagdemanda doon kay FLM. Na ang bilis ng kaso, di ba? Unjust vexation yun, kasi nilakad ni MG. Kasi maayos yung nagdemanda, maayos yung nag-imbestiga, at ginusto talaga ng gobyerno dahil talaga nagkasala. Tama? Ito ang laking issue nito. Flood control. Wala ka, ginagawa. Sige nga, huwag nyo kaming gawing eng-eng. Huwag nyo kaming eng-eng. Huwag nilang itrato
na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung Ako, corner ko si Pinky dyan, tatanungin ko si Pinky dyan. Pag nakausap ko, Pinky, sabihin ko siya, yung 18 months ba kalaban natin? Sasagot yan Hindi pwede hindi sumagot yan Tanong ko sa'yo, kalaban ba ang 18 months? Oo, hindi. Sagot. Kasi kahit anong sagot niya, tatanong ko sa kanya, ba't ayaw mo imbestigahan? Pag sinabi niya hindi kalaban, o hindi pala kalaban, ba't ayaw mo imbestigahan? Pag sinabi niyang kalaban, o imbestigahan mo. Ganyan lang yung tanong niya, simple lang naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, Tama. naiintindihan ko yung ginagawa nila. Tama. Kung Mike, I have to be candid. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Beta Noa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made the fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis Ayan na. na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya noong una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan lang ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung van. ko Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, Biri mo, open book sila. Lahat sinasabi nila. Open book sila. Tapos sasabihin nyo, di totoo yung 18 Marines. Sila open book, sila naghahamon. Tapos yung hinamon, tahimik, ayaw magpa-imbestiga, ayaw tawagin lalo si Pinky. Tapos sila pa ang bida. Wow, ang galing. Iba. lahat ng mga Pinagdalaroan yung intellectual ng mga Pilipino. bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, baka yun ang iniisip niya. Bakit mo naman sinabi yun, Mike? Ikaw naman, ano ba talaga magkaaway kayo ng asawa mo? Pwede ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba, matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes, na baka merong isa o dalawa bumalik na dito, sa tingin mo, hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad Nako. Ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Oo. Are you saying, bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Grabe, bumaliktad na. Grabe Totoo yan. Ay sinabi ni Mike, wala na, kinatay na nila si Gutesa. Hindi literal na kinatay. Pinlano na nila. Yeah. Bumaliktad na. Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, Sana yung 18 Maris, huwag kayo papatalo. Huwag kayo maging duwag, maging matapang kayo. Okay, huwag kayo papatalo. Para sa bayan niya, huwag kayo papalin lang. So, nung umalis si Senator Marcoleta, bago nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, iipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya,
Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Pinagtawanan pa kami, sabi niya, sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya nilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na pinidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. Tama. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwalang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Halata naman binubutasan si Sara eh. Imagine, ahensya ni Sara lang inimbestigahan mo, si Sara lang inimbestigahan mo. Wow! Ang lupit. Ano yun, lahat yan perfect, hindi mo iniimbestigahan, perfect lahat yan. Ang hirap sa mga to, no? Ayaw mag-imbestiga pag sa kanila mapupukol. Di ba? Pag sila ikaw, payag ka, si Sara lang iimbestigahan mo? Bakit si Sara lang bang gobyerno? Payag ka? Dapat pag inimbestigahan mo si Sara, lahat imbestigahan mo. Magmula sa maliit hanggang sa malaki. Di ba? Yan ang kaya nga investigasyon eh. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? Wala. May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pagkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Na. Meron bang nakasuhan? So, Yung umpisa, nag-iimbestiga sila kasi alam nila makukulong si Diskaya. Makukulong yung ibang mga district engineer. Yung nasa kalagitnaan na alam nila, pag nasa kalagitnaan na patungo na sa taas, wala na. Pansin nyo, ayaw nila mag-imbestiga. Andiyan na lumabas yung si Diskaya, andiyan na lumabas yung si Gutesa, andiyan na patungo yung iba, tsaka si 18 Maris lumabas na. Wala na, andiyan na yung Cabral Pais, ni Libiste. Wala na, ayaw nila imbestigahan. Biruin mo yung Cabral Pais, ayaw mo imbestigahan. Kung ano, mali daw yung kay Libiste, mali yan Libiste. Bunga nga lang pinansabi, mali yun. Kung panutunayan mo mali yung kay Libiste, pagbanggain mo na meron sa DPWH at na meron si Libisting hawak na Cabral Pais. Pagbanggain mo. Di ba? Sabi ko nga, ito peke. Ito original. Paano malaman original to? Pagtabihin mo. Tignan mo. Ano ba tama rito? Huwag mo sabihin peke ito na hindi mo nakikita to. Tama, mali. yung pangkalatan, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang vice president
na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Mike, you're not in favor of impeachment. The Vice President, you're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. diba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, ni hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, the dynamics yun, you and I know as politicians, na dynamics ng Congress yan, ng House. Ano? Last question na lang, Mike, before we go into Q&A. Do you still consider yourself an activist for social reforms? And what is your stake? Kung halimbawa, successfully itong ginagawa ninyo, and for some reason or another, the Marcos administration is ousted or forced, do you have any stake in that situation? Alam nyo, kung JB, tayong dalawa nag-Congress, nung panahon natin, di ba sasabihin ng national, ng executive, meron kayong 70 million, 30 million ilagay nyo sa soft, yung mga tulong sa ospital, tulong, 40 million maglagay kayo ng mga budget nyo for hard projects, infrastructure. At that time, binabatikos na tayo. Bakit may pondo Kongreso? Bakit kayo meron ganyan? Ang prinsipyo naman nun is because may mga proyekto na baka hindi nakikita ng nasyonal, kailangan nating ayusin. Like sa distrito ko, problema ng patubig, problema ng passbook lang, kuryente, tutulong ka. Ito yung mga maliliit na problema na hindi na tinitingnan ng national government. Anong nangyari dito? Ngayon magugulat ka. Congressman, lahat kayo, tig 2 billion pesos. Insert na lang. Wala na CDS. Hindi na insertion. Simula pa lang. Sa National Executive Program pa lang, What do they call that now? yung parametric formula. Okay. So, ang DPWH, bago pa siya gumawa ng budget, tatanungin niya yung mga congressmen, tigto 2 billion kayo. For DPWH. For DPWH. Ito yung kinoconsider during our time na hard. Yes, budget but yan, nung can araw. you imagine, ang punto mo 700 billion pesos, ang napupunta na kaagad sa Kongreso, sa mga distrito, 4 billion pesos. 400 Grabe. billion pesos. Anong epekto niyan? Ngayon, nagka-problema tayo. Subway, dapat tapos na ng 2028. Dapat ngayon, pwede na tayong parang Hong Kong, Japan, bumabiyahe. Ginawa nila, kinuha yung pondo ng subway, inalagay sa unprogrammed allocation. Pagkatapos, yung kinuha nila, ayun, flood control, ang ginawang proyekto. Okay, So, go Mike. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito napatunayan natin talaga. Kitang-kita naman. Huwag tayo magbulag-bulagan na talaga may taki pa nangyayari. Kung wala, imbestigahan. Pag nakita patunayan, i-contempt sila, ikulong lahat ng 18 Marines. Kasuhan, pati sila Mike Defensor. Napakasimple, ganun kadali. Lamang kayo Hindi 18 Marines Ang lamang dito kayo. Kasi kayo mag-iimbestiga. Tama? Pero ba't ayaw nyo? Para lumalabas, lamang ang 18 Marines kasi ayaw nyo kumasa. Tama? Diba? Okay, maraming salamat. Isang makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap, ito ay kakaiba sa mga talagang narinig natin na talagang Gutesa daw talagang bumaliktad na. Lalo pa kaya 18 Marines may possible daw. Possible na naman, no? Okay, ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.